naranasan niya kung gaano kahirap talaga yung isang kaawa-awa ng kalagayan dito sa lupa. So it symbolizes that God really cares for those who are really nothing. Amen? Kasi sa kanila makikita mo talaga yung purity. Dahil nakikita niya ako na nakaputi, ang tingin na niya sa akin parang yung very safe siya, comfortable, gano'n. Parang, pero iniisip ko kasi yung kalagayan niya kasi habang ang nakikita ko nakikita ko rin siya eh. Parang nagkakaroon ng empathy, sabi ko, ano pa yung kalagayan ko pag ganito rin ako? Sabi ko doon sa sarili ko. Kasi, ultimo sa pagkain niya, kailangan mo Friday. Ultimo yung mga pag-ihi niya, gano'n. Sabihin ko. Kasi hindi nila kayang gawa yung kanyang sarili. So it only shows na ang Panginoon, ganun ang gusto niya mangyari po sa atin. Na if we truly care, we have to invite, we have to do something for those who are nothing. Yes. Amen. Those who are empty. Because this world needs love. That's why Christ died because of us. So sabi niya, kasi yung mararang niya, he doesn't care. Hindi na nila nararamdaman kasi kumpleto na sila eh. Pero yung mga kapansanan, pag nakikita po natin, habang ang makikita po natin talaga sa kanila, talagang maiiyak ka doon sa kanilang kalagayan. Pag wala silang kasama, wala silang masasandalan o mag-aakay sa kanila, talagang hirap na hirap sila sa kanilang kalagayan. So that's why God giving us some example na nawa, maawa po tayo sa mga nangangailangan, yung tunay na nangangailangan. Kasi yung mga kapatid po natin, kaibigan po natin, pag nabayaran po natin, ginawa natin sa kanila, hits na nga tayo. Pero talagang tinulungan mo na walang ibalik sa iyo. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng lahat. Ng biyaya na ibibigay sa iyo palang araw. So yun lang, yung personal reflection, nakita ko kasi yung Bible napakaganda yun. That's why I share this one. Because really, it's very timely. Thank you, Lord. Yan lang po. Uli natin. Uli po, magandang gabi po sa ating lahat. Good morning, Holy Spirit. Magbabahagi lang po ako ng konti. Sabi ko, tumayo ako sa sandal ako. Pero sa totoo lang po talaga gusto ko mag-sirpo. Kaya nagpapapansin ako kay Brother Armand. At nakita naman niya. So, actually po yung sa ating Ebanghelyo is about invitation, di po ba? Ang sabi doon, kapag kayo naganda at mag-imbita kayo ng mga bingkaw, ano pa yun? Mga bulag, mga pilay. Sino po dito nakakaranas ng nag-imbita ng ganyan? Sino po nakapag-imbita ng mga ganong ano yung tawag ito, yung kalagayan ng tao, no? Kasi realidad, no? Parang bihira lang yata yung may ganong pag-iisip, no? Mostly kasi ang inimbita natin mga kakilala, mga kaibigan, mga mayaman. Pero dito, sinasabi dito yung mga bingkaw daw at saka yung mga bulag. Diba? Yung mga may mga kapansanan, no? Ang iimbitahan natin. Parang sa ganun, hindi sila makakaganti. Ang sabi doon, diba? Kasi kung iimbitahan mo, mga mayaman, mga kakilala mo, makakaganti sila sa inyo, diba? So, ito po yung nakikita ko sa realidad at physically, spiritually, i-convert natin sa spiritual. Ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon Kristo na imbitahan natin yung mga taong wala pa sa gawain. Yung mga naninigaw ng landas. Hindi yung imbitahan natin yung narito na sa gawain. Yung sa isang grupo na religious group, di po ba? Nakuha niyo po? Amen. Ito ang binigay sa akin ng Panginoon Kristo yung sa aking pag-meditate na kailangan natin abutin yung mga tao, mga kapatid natin na nangailangan ng spiritual na pamumuhay, spiritual life para sila ay maimbitahan natin para sa gawain ito at makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Maganda nga po kung mayroon tayong may mga sasakyan, di po ba? At yung mga malalayo, yung mga hindi na punta, mapasala natin, makakilala natin, no? Imbitahan po natin. At
siguro, dahil sa pagtulong na rin, libre na natin sila na ihatid dito sa gawain. At ganoon din, ilibre din natin sa kanilang pag-uwi. Naalala ko po, dati nag-outreach po kasi kami sa mga hospital, sa kulungan. Kami po, dati may service yung gawain ng Panginoon may van. Dinadrop kami bawat hospital. At doon po, tapos babalikan na lang po kami, ulit kami. Napakasaya po noon nung paglilingkod sa Panginoon. Kaya naabot natin yung mga taong hindi nakakapunta ng simbahan o hindi pa alam na may gawain o hindi nakakarinig ng mabuting balita sa magitan po ng pag-outreach noon. At nawa ay sana mabalik yung mga ganung di po ba? At pakiusap sa ating mga kapatid na may mga sasakyan at kung may mga kilala tayo na gano'n, wala pa sa gawain, punta natin at maibita natin sila sa gawain ito ni Yahweh Shaddai. Kasi ito po yung pinapatungkol dito ng Ebanghelyo ito. Akalin yung mga taong wala pa sa paanan ni Yahweh Shaddai. Kung sila man ay makarinig ng mabuting balita. Amen. Purihin natin ang Diyos po. Napakaganda po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa gabing ito. Muli, marami na naman po tayong natutunan. Napakaganda dumadalo ng Bible study, ng gawain ni Yahweh Shaddai. Kasi may expect tayo talagang pagpapala. Tulad nito, mga good moral, may mga moral lessons sa atin, mga katuruan. Sabi rito ng Panginoon, yung pagtulong kasi, ang isi-share ko lang, isasama ko na lang, ang pagtulong, yung nais dito ng nakuha kong mensahe ng ating Panginoon is yung pagtulong ng walang inaantay na kapalit. Yun ang nakuha kong message niya. So, ang pagtulong natin, hindi yung kasi tumulong tayo sa mga kakilala natin, yung inimbita natin yung mga kakilala natin. So parang, parang nagpapalitan mo kayo ng pagpapala. Hindi tayo nagiging funnel of blessings. Diba? Kaya kung ang sabi rito sa atin ng Panginoon, kung magbibigay tayo doon sa mga tao walang kakayahan magbalik. So, magbibigay, ang sabi sa atin ng Panginoon, magbigay ka ng walang inaantay na kapalit. So, pagka ginawa natin yun, ang mapapala natin, nagkakaroon tayo ng purity of intention. Amen? Purity of intention. Ginagawa natin yun sa ating Panginoong Diyos. Okay? Pangalawa, it avoids disappointments. Pagka tumulong ka, nag-i-expect ka ng kapalit, tapos hindi binigay sa'yo, di puro sisi ka, di ba? Sayang, sana hindi ko na lang ginawa. Sana hindi na ako nagpakabait, di rin pala ako ma-recognize, di ba? So, pakitang tao. Yung ibig sabihin nun. At ang pangatlo nun is yung personal growth. Personal growth, kasama na doon yung pagka nagbigay tayo ng pagpapala, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Amen? So yun yung tatlong message na nakuha ko doon sa gospel na ito. Una, magbigay tayo ng walang inaantay na kapalit. Tapos ang magiging balik sa atin nun is yung purity of intentions, avoid disappointments, at saka personal growth. No? Sinabi rin dito ng ating Panginoon, sinabi niya, sinabi naman ni Jesus sa nag-aanyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagagantihan lang kayo. So, ito rin yung isang
natutunan ko rito. Sa pagka-birthday ko, hindi ko kayo imbitahin. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Mag-share kasi parang yung gospel po kasi ngayon, talagang natanim na po ito sa puso ko noon pa. So, every time po na umuwi ako sa amin sa probinsya, pag nagbabakasyon po ako, lagi po ako namimili ng taong bibigyan ko po ng kaunting tulong. Yung mga less fortunate po ng mga tao. Especially po nung nakauwi ako ng Christmas time, basta lang po ako, nag-pack ako ng whatever na maibabahagi ko, yung mga inuna po namin, yung mga mahirap po talaga ang kalagayan. At talagang, that time po talagang nabagbag din po yung damdamin ko at talagang pumatak po yung luha ko. Kasi may mga tao pala na yung pag nabigyan mo ay abot-abot ang pasasalamat sa Panginoon. Actually, ayaw ko itong i-share kasi sabi nga po sa gospel, diba? Whatever your right hand has done, do not let your left to know it. But isa po ito sa isinasabuhay ko po na napag-aralan ko po na biyaya ng Panginoon dahil ako po patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang family ko po binibiyayaan po ng Panginoon at wala pong nagraranas ng mga matitinding karamdaman at maging mga disaster po sa part po ng aking family. Although ako po ay isang single parent, but yet ang Panginoon po patuloy po akong pinagpapala at hindi po pinababayaan ng Panginoon. At nakita ko po sa aking harapan at na-witness ko po talaga how the people are being grateful po na mabigyan mo ng kaunting tulong. Sabi nila, ikaw lang ang gumawa nito sa amin. Wala kahit politiko na naandun sa amin, hindi po sila nabigyan ng isa-isa na biyaya. Subalit ang sabi ko po sa kanila, magpasalamat po kayo sa Panginoon kasi ang blessing po na yan, hindi po galing sa akin, galing din po yan sa Panginoon. Binabahagi ko lang po dahil ako po ay pinagpala ng Panginoon. At ganoon nga po, kung tayo po ay magbabahagi, huwag po tayong mamimili ng taong pagbibigyan natin. Minsan po, feeling natin na-abuse din po tayo na once na lumapit sila, binibigyan natin kaagad-agad. But then, isipin po natin na ang Panginoon, ilang beses din nga po tayong pinapatawad sa pagkukulang po natin. Amen? Ilang ulit po tayong nagkakamali, subalit ang Panginoon patuloy na tayo po ay minamahal at kinakalinga. So, wag po tayong manghihinawa, magbigay po tayo kung meron po tayo. Siyempre, pag wala naman po, pasensya po yung nangihingi sa atin. Amen? So, balik hanggang maaari po kung meron po tayong may pagkakaloob, magkaloob po tayo sa kapwa natin. Sapagkat ang buhay po natin bilang mga anak ni Yahweh El Shaddai ay pinagpapalang lubos po. Siksik, liglig at umaapaw po yung biyaya natin. Amen? Yun naman po mga kapatid sa Panginoon. Hindi po sana ako papay, pero tinutulak po ako ng mga pako. Kasi po, yung ating gospel po, related po, kasi kamakailan po, meron pong, hindi ko na babakit pa, meron pong humihingi na tulong ng kapatiran natin. So, sabi ko, Lord, lalo mo na akong hanap buhay, pero alam ko, dahil batid mo na may pumapasok po sa akin na siksik-liglig ako ng hapon. Hindi ko po siya, sabi ko sa kanya, hindi ko tinatanggihan yung hinihingi mo tulong. Pero sabi ko, attend mo na yung sweldo ng asawa ko. Si nanay, galing din sa ospital, kalalabas lang sa ospital. Malaki rin yung binayaran ng nanay. So, kasi ang pagtulong napakasarap po. Bakit po? Kasi po, gusto ko rin po, pag tumulong ako, yung hindi ako naghahangad ng anumang kapalit. Totoo po yan, alam ni Lord yan.
Kasi ang gusto ko po, kapag tumulong po ako doon sa tao talagang kailangan ng awat habag mo. Kasi ba't ka nalapitan ng tao kung di bulong ng Espiritu Santo, di ba? At talaga pong sa totoo lang po yan, di niya alam yan. Ngayon, alam niya na. Hindi ko talaga. Sa kanila po, pag nauwi po ako nang naiiwan niya ako sa baso. Sabi ng mga, kasi maraming, yung mga kalabit sa atin, di mo ba? Pero malalakas ang katawan nila, pero hindi sila nanghanap buhay. So nakikita ko yung mga walang kamay, walang pa, talaga yung po inaabutan ko. At minsan po may naabutan po ako na isang babae na talaga po yung tinutulak lang ng putol niyang kamay yung yung sasakyan niya. Opo, may kalos na siya. Talagang nabutan ko po siya, sabi niya, hinapon niya uli ako, sabi niya, baka po nagkakamali kayo sa inilaglag yung pera sa akin. Sabi ko, hindi ako nagkakamali. Talagang para sa iyo yan. Umiyak po siya, sabi niya, ikaw lang nagapot sa akin, kumalaga. Sabi ko, hindi ko inaano, sabi ko sa kanya, kasi kung hindi rin ako, hindi po ng Panginoon, hindi rin ako matututong magbigay ng ganyan. Tsaka, isa lang po may iwan ko sa inyo, ang pagtulong po ng paksarap po. Yung hindi ka naghihintay ng kapalit, hindi ka nag-ano. Kasi ang sabi ko, pag tumulong ako, naiipon ko yung aking ginawang kabutihan doon sa langit, hindi sa lupa. Kaya Lord, alam mo po yan, ang tanging papuri, pasasalamat ay tanging sa iyo. Lagi po ba tayo nag-iimbita? Siguro, kagaya ng mga sinabi nila, lahat po tayo ay nakaranas na ng pag-iimbita. Pero siguro po tingnan po natin kung ano po yung ating intensyon sa pag-iimbita. Kasi po madalas, kagaya po sa, halimbawa po kapag kakasal, ang madalas po naiimbitahan dito, yung bukod sa mga ninong na may mga kaya, siguro kasi may pasayaw, tapos isasayaw sa pera, di ba? Magsasabit kang siguro. Kaya ang naiimbitahan dito, madalas, yung mga may kaya. Yung mga makakapagbigay. Tama? Amen? Tama. So, ito po yung madalas na nangyayari. So, sinasabi po ng ating Panginoon na yung intention po natin ng pag-iimbita ay dapat po natin alalahanin. Isa po itong paalala na ang dapat po nating imbitahin ay yung wala pong maibibigay na kapalit. Amen? May kwento ko lang po, isang kwento lang po, isang kwento lang po, isang paanyaya, kasi meron pong isang mag-ama. Tapos, magpapapiging yung tatay. Yung tatay niya, ang sabi niya sa kanyang anak na babae, anak, imbitahin mo na yung mga kapitbahay natin, tsaka alam mo na kung sino yung mga iimbitahin mo. Sabi niya. O sige po pa, iimbitahan ko na po sila. So lahat inimbitahan niya kasi nagpapatay siya ng isang buong baka. Wow, di ba? Ang dami. Siguro ang dami niyang pakakainin. So, yung anak niya, lumabas ng bahay, nag-imbita. Pinuntahan niya mga kapitbahay, sinabi niya, ganito, ganyan. So, nung oras na ng pakain, yung kanyang tatay nagtataka, bakit iilan lang ang nagpunta? Siguro sa 30 to 50 na ine-expect niya, ang mga nagpunta lang ay 15. Tama, sis. Mga 15 to 20, ganon. Tapos, anak, naimbita mo ba talaga sila? Sabi, opo, papa, naimbitahan ko po sila, nasabihan ko po sila. Bakit yung mga nandito, hindi ko naman kakilala? Ilan lang ang kakilala ko, pero hindi ko sila close. Amen? So, ano po bang sinabi ng bata sa tingin niyo po? Kung bakit konti lang ang nagpunta sa papiging ng kanyang tatay. Andito po, sinabi po ng kanyang anak na babae, may nasusunog po sa likod ng bahay namin. Tulungan niyo po kaming mag-alsa balutan. So, sino lang po ang nagpunta doon? Yung mga hindi niya kilala,
yung mga kamag-anak niya na inaasahan din niya, hindi rin nagpunta, pero yung mga mahihirap, mga padaan-daan lang sa kalye, yun lamang po ang nagpunta. So, ang sinasabi po ng ating Panginoon dito, huwag po tayong mamili ng iimbitahan. Dahil po ang pag-iimbita sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, ay mas lalo pong pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ano po ba yung kaibahan ng mahirap tsaka ng mayaman? Ano sa tingin nyo? Ano ang common sa kanila? M. Mahirap. Letra M. Tama ako. Sabi po sa Proverbs 22 verse 2, rich and poor have this in common. Ano po yun? The Lord is the maker of them all. Nilikha po tayo lahat ng Panginoon. Wala po iyon sa estado ng buhay natin. Wala po sa dami ng pera natin. Wala din po sa antas ng trabaho po natin. Kaya po, mas lalo pong pinagpapala ng Panginoon ang lahat ng tumutulong sa mga mahihirap. Lalo po ang mahihirap. Bakit po mas malapit ang ating Panginoon sa mga mahihirap? So tingin niyo po, bakit sila malapit sa Panginoon? Iyon. Tapos, kaya malapit sa kanila ang Panginoon natin dahil kadalasan, hindi naman po lahat ng mayaman ay hindi po makadiyos. Marami pong mayaman ang makadiyos dahil mga nanggaling po sa hirap. Pero kapag mahirap po ang tao, masakit man po ito, pero ito po yung totoo. Kapag mahirap ang tao, pagka namumroblema ang tao, doon lamang po tayo lumalapit sa ating Panginoon. Kapag nakuha na po natin ang ating mga hinihiling, ang nangyayari po, so bigla tayong yumaman, nagkatrabaho tayo. Yung time po natin na magbigay papuri sa ating Panginoon, nababawasan. Nawawala unti-unti, nakakalimot po tayo. Kaya po, yung paghihirap po natin, yung pagdadala po ng krus natin, ay lalo pong nagpapalapit sa ating Panginoon. Amen? Amen. Isa pa po, sa pagtulong po sa mga mahihirap, sa mga may kapansanan, at sa lahat po at hindi sa pagpili natin ng iimbitahin sa bahay natin. Ang sabi po sa Matthew 25:40, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you also did it to me. Amen. Yun lamang po. Purihin po natin ang Diyos.